It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind headlines. This is Storycon, or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, May 2. President Bongbong Marcos calls on the Ombudsman to uphold due process in the preventive suspension of Cebu Governor Gwen Garcia. Marcos says that Garcia deserves fair treatment and warned against politics interfering with public service. Ombudsman Samuel Matres, however, defended the move, accusing Garcia of defying orders and misleading the public. Martinez also wants Garcia to apologize for suggesting political bias, insisting the ombudsman remains independent and fair. Former President Duterte's lawyers have filed a formal challenge to the International Criminal Court's jurisdiction. The defense argues that the ICC cannot proceed since the Philippines withdrew from the Rome Statute in 2019 prior to the court's drug war probe in 2021. Duterte is facing crimes against humanity charges. And the Agriculture Department is defending the full rollout of the 20 peso per kilo rice program. From May 1st, it will now be implemented on May 13 or right after the midterm elections. The suspension was upon COMELEC's recommendation to avoid politicizing the initiative. The pilot area for the program will be in the Visayas, particularly in Cebu. And joining us in a little bit, Storycon's resident political pundit, Tito Roal Llamas, who is still on the way here. But from the Philippine Star, we already have Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi Ed, happy weekend. Happy I'm weekend. sure, iniintay mo na mag-weekend. Hindi, alam mo naman, hindi ako na-excite pag-weekend. Kasi namimiss ko yung trabaho eh. Walang niwala, di ba? May nagtatawanan dyan You know what excites me about the weekend is the fact that Monday is coming near. Marami nangyayari dito pag weekend wala pa rin naniniwala, di ba? Ami, ano headlines niyo? Ang inaabangan namin ngayon yung nakuha niyo ba yung private contractor ng subway ng Makati? Katatagalan ka makagamit na subway dyan sa inyo. I'm sorry, what's the story? Mag-arbitration tayo sa Singapore. I'm sorry, again, what's the story again? Sorry, I didn't get that. Yung subway, yung private contractor ng Makati subway is going, gusto niyang mag-arbitration sa Singapore. Oh no. Hindi na daw matutuloy yon. Dahil ang gulo-gulo daw, dahil dun sa ruling, giving the MBO barangays to Taguig. Oh ang no. kontrata nila is with Makati. Kaya it's in limbo. Kaya matatagalan ang subway natin. Sayang, hindi natin natanong kahapon kay Vince Dizon. That's arbitration. Tatagalan sa arbitration. Yeah. Singapore arbitration. Kaya medyo matagal-tagal yung natin. Matatagalan yung hintay natin ng ating ng subway natin. And that also, sayang, hindi natin... sayang kapon, no? And that's also so complicated kasi nga, if the contract is with Makati, then what do you do? Yes, yun na nga. Kaya pupunta sila sa arbitration, but it's in limbo for now. Kaya ganon. Tapos, yun na nga, yung tuloy-tuloy yung yung sabi ng Malacanang nga, nagsalita uli ang Malacanang ngayon, hindi naman daw makikialam si President Marcos doon sa pag-suspend ng ombudsman kay Gwen Garcia. Yan yung latest, Pero umalma na yung Malacanang. Di ba? Kasi may initial sila statement kasi, di ba? May initial statement sila eh. Anyway, in a few minutes, makikichismis tayo dito sa ating resident political pundit who is now here with us, joining us with a big smile on his face, Tito Roal Llamas. Tito Roal, exit muna ako sandali. Wala ako sa video. Wala yung video mo eh. Sige, Tito Roal, anong balita doon? So naghahatawan yung dalawa eh. Garcia, Martinez, and now Malacanang is also in the pie. Pero ayun naman, kung makikita mo naman yung nangyari, yung nag-file ay Duterte, yung nag-suspend ay appointed ni Duterte. So, ibig sabihin, may ganong klaseng dotted lines. Hindi naman natin sinasabi na ito ay isang conspiracy or plot. Kakasabi lang dotted lines eh. Ayun nga, ang conspiracy kasi hindi dotted lines. Linya talaga. May arrow pa ganun. Parang ito lang parang indicative of something. May indications. Oo, ang tawag natin dyan, indicative.
Ito si di ba? Ami. Ami, nakita mo ba yung dotted line o Oo. yung Hindi naman tayo nagbibigay ng mali siya. Hindi naman tayo nagbibigay ng mali Hindi ko siya. narinig ano yung sinabi. Ano May yung sinabi? sinasabi Namatay to si kayo. Ronald na ano eh. Na, ikaw na magsabi ulit. Oo, mo. na may mga dotted lines. Hindi naman natin sinasabi may conspiracy, pero may indication. Referring to No? kay Martires Oo, suspension dahil of yung nag-file ay Ah. yung nag-file ng kaso Duterte, yung nag-suspend appointed ni Duterte, yung timing, election, di ba? At may mga galit dahil dati ang mga Duterte, spokesman ni Sara, yung anak, ngayon ay naka-BBM, yung mayor ng Cebu City, natanggal, no? And yung mayor is... At yung pumalit ay paboritong pamangkin. So, ibig sabihin, kung tatatahi-tahiin mo yan, malinaw naman ko nung istorya. and by the way, Cebu, of course, Baka has the mapa-apologize biggest ko rin dyan voting yung population. ombudsman, ha? Oo, taka... Nagdidemand ng apology si ombudsman kay Governor Garcia. Baka humingi din yun sa'yo. Kaya nga sabi ko, indication. Pero hindi ako government employee. Ano ikakaso sa akin? Bad mouth? Di ba? Oo lang. Hindi ba yung original proposal, yung mga nagkikriticize daw sa kanya, ipakukulong niya ng 5 taon. Oo nga. I remember that. Parang, oh my, the ombudsman is ano. Ito yung ombudsman na naglabas ng Circular. order, ng circular, na yung SALN na napaka-importante ay hindi na pwedeng ilabas. Kaya nga eh. Unless may paalam. May paalam nung sinasalin. Oo. Saka Oo nga eh, di ba? Hindi nakakita ba ng weird yan? gano'n, di ba? Yung sinasalin. Sabi ko nga eh. Di ba? Ito yun. Pero patapos na yan, August. And that stands until now. nga. Umabot ng ilang taon yan na hindi na natitibag imagine, yung order diba? na yan. Ano yung pinagtatakpan? Kaya tawag ko sa kanya, vanguard of opaqueness eh. Di ba? Kaya, tingnan natin. So, but he retires when? August. 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 But there are positions where the president has the authority to extend although in this case It's a constitutional Mukhang malabo body. to sa equation to. 7-year term yan eh. No? At hindi ka pwedeng tanggalin unless by impeachment. it's So, impeachable lang. hindi ganun kadali na mag-extend. No? Lalo na, hindi naman siya I don't nag-appoint. think hindi yata pwedeng i-extend ang constitutional. ano? Constitutional Ang body head yan ng eh. constitutional And body, you cannot extend. even if it was possible Hindi na gagawin. No? Hindi na gagawin. Hingi siya ng advice kay Ami. Considering yung mga nangyayari ngayon, medyo mukhang malabo na. No? Oo. Okay. Anyway, Bok, let's bring in our first guest for today. It's a follow-up of yesterday's story dun sa Sa Senate literacy. hearing ni Win Gatchalian. Oo, dun sa Yes. I keep forgetting that first word functional literacy. Yan. Issue ng Yes. Pilipinas. Oo. We have Hannibal Camwa, the Executive Director ng Philippine Business for Education or PBED. Sir, magandang hapon and welcome to Storycon. Magandang hapon, no? Ganda ng pangalan niyo po. Yan ang paborito kong serial killer eh. Good afternoon po. Kung Amy and Sir Ronald, good afternoon po. kung mapipili ko yung pangalan ko nung pinanganak ako, yan ang pipiliin ko eh, no? Ikaw talaga. Okay, sige. Mamaya ka na magulo dyan. Okay, so, sir, let me start off with this. It was shocking for a lot of people. Pero I also looked back dun sa PSA website nung 2019, they also had, of course, the same survey on functional literacy. Pero mukhang iba pa yung kanilang batayan ng kung ano yung functional literacy at that time in 2019. When I saw the Excel file na pinublish ng PSA doon sa 2019 functional literacy survey nila, puro 100% ang functional literacy ng mga age groups. And then they changed mukha tayong mga genius. Oo nga eh. And then they changed the definition. Thankfully, they changed the definition to something more realistic which requires comprehension. Ngayon, nagbagsakan yung numbers. Pagkakaramihan ng ating politiko, bumagsak din eh. So let me start off, sir, with that premise. So mukhang doon pa lang sa at least in the earlier years, yung premises were a bit faulty, and I suppose we might have been deluding ourselves. Now we were so literate all these years, at least until last year.
You're correct, Sir Ed, no? Kasi nagkaroon ng revision doon sa definition ng functional literacy. Unang-una, ang nagbago po dito is nagkaroon po nung revision doon sa, particularly on the aspect of high school graduate, na kapag high school graduate, literate na kagad. But automatic, for no? the 2024 FLEMS, for the 2024 FLEMS po, tinanggal po nila yung automatic categorization na yon. So even high school graduates now, and then they are being part of the survey, they were actually part of the survey population, at doon po nakita na even high school graduates, even graduates of our senior high school, are not Functionally illiterate. Yes, sir. Yes, sir. Kaya puro 100% yung 2019. Pero sir, di ba, wouldn't that have been weird na parang we assume that, or is it weird, na just because you graduate from high school, you were functionally literate, therefore that's assumed already? Dapat. High school graduate ka, Or, well, hindi ka literate functionally. Parang malakas to eh. Hindi, siguro pakidefine Ayan, sige, kung sir. ano ba yung competencies mo if you are functionally literate. Parang si Manny Mugato, baka hindi pumasa. Ano yun? Nga eh. Kasi tama si Ed, for the longest time we thought that the Philippines has one of the highest Ang taas. literacy rates in the world actually. Bakit ganun? Bakit biglang nagkaganon? Ano ba yung mga competencies ng functionally literate person? Tsaka dagdag lang dito sa usapin na to. Paano yung World Bank din, sinabi na 91% ang ating learning poverty. Tapos yung PISA, sinabi rin, no? Itong OECD segment ng education arm nila, yung PISA, ang sabi, bagsak din tayo. So hindi ito nangyayari in a vacuum. No? Sunod-sunod ito eh. Na yung a year ago, muntik din tayong bumagsak halimbawa doon sa ating maritime education. Buti na lang, biligan tayo ng extension. Yun yung biggest dollar earner natin sa lahat ng OFW, seafarers. So, what's happening with our education? No? Ano nangyayari? Ano nga yung functionally literate? Ano ba yun? Ma'am Amy, to answer your question in terms of the definitions, doon ngayon sa bagong definition po kasi PSA categorized basic literacy po muna na able to read, write and compute. No? Yan yung basic literacy sa new definition. On functional literacy naman po, sa new definition na ginamit ngayon sa 2024 FLEMS, able to read, write, compute and comprehend. Which means po na marunong pong magbigay ng inferences based on, let's say, different sets or paragraphs na nabasa niya, nakakapag-infer po o nagkakaroon ng, let's say, causality. No? So baka that is the current definition or the new definition na inadopt ng PSA on functional literacy. Kaya what we can explain po with na matataas yung numbers, mataas yung number ngayon ng functionally illiterate kasi pwede po na marunong magbasa, marunong magsulat, pero hindi niya naiintindihan yung kanyang nababasa or hindi siya makagawa ng correct na inferences from what the person have read. Pero di ba basic Pero yan? hindi kaya yan na actually yung definition ng literacy actually natin dati baliktad siya eh. Na we were actually defining our literacy rate based on what we now describe as basic literacy. Baka naman ganun yung sitwasyon natin na talagang for the longest time actually ang mataas natin is basic literacy at hindi yung functional. Hindi kaya posible din yun? Yung definition po ng PSA, Copy. basic literacy is read and write. Oo nga. Doon sa may basic literacy na old definition, able to read and write po. Tapos yung functional literacy, old definition niya is able to read, write, and compute. So ang nagbago po talaga sa bagong definition is the comprehension part. And nadagdagan siya. Ability to do inferences.
Pero di ba basic yan? Kailangan nauunawaan mo yung binabasa mo. Hindi naman yun na mahirap, di ba? Kung marunong ka magbasa at magsulat, dapat nauunawaan mo yung binabasa mo. Ikaw naman, you assume too much eh. Oh, hindi. Tingnan mo lang sa Hindi, social kaya, media eh. Ang sinasabi ko kasi, yung context dito ay yung nilabas ng World Bank na 91% learning poverty at yung sinabi ng PISA. Ibig sabihin, inuulit ko, this doesn't exist in a vacuum. Ibig sabihin, nagde-deteriorate talaga yung ating education. Hindi lang yung criteria. Diba? Nag-deteriorate yung education mo. Dati kasi, very competitive tayo sa global market eh. Diba? Kaya ang dami nating OFW eh. Kaya ang biggest dollar earner natin, OFW. Ang kinakabahan ko, baka yung susunod na generation ay hindi na competitive. Dahil yung mga neighbors natin, nag-i-scale up ang education. Diba? Vietnam, Thailand, China, etc. Tapos tayo nag-i-scale down. No? Hindi lang quantitatively, kundi qualitatively. Inuulit ko yung seafarers na muntik na tayong ipagbawal sa Europe, tayo yung 25% ng seafarers sa mundo galing sa atin eh. That is the single biggest dollar earner ng ating OFW. Ibig sabihin, muntik na tayong bumagsak ha. So, tinitignan ko yung the forest eh. Yung buong educational system, what's happening? Diba? Dahil kailangan mo idikit yan doon sa kabuuan ng mga lumalabas na pag-aaral na pabagsak ng ating educational system. You're correct, Sir Ronald. No? Number one, kami sa Philippine Business for Education, matagal na po naming sinasabi na meron po talagang education crisis sa Pilipinas. Even as early as 2017, sinasabi na po namin na may problema at napakalaki ng problema on the education crisis. Even before the pandemic, napakalaki na din po ng learning poverty. Katulad po ng sinabi ninyo doon sa World Bank report na there's a 91% learning poverty among learners here in the Philippines. So itong lumabas po na to na resulta ng FLEMS, 2024 FLEMS, ay ano po siya, nakakagulat yung numbers pero actually for a system, education system that has been plagued by let's say problems, ito po ay affirmation na talagang may problema sa sistema. So if you are looking at more or less 18 million high school graduates, ibig sabihin dumaan sa sistema ng edukasyon pero hindi siya functionally literate. And that's a question. That's a very questionable let's say paano kung hindi siya marunong binasa. So it also compounds, no, as what you've also mentioned, Sir Ronald, na particularly sa workforce. Tayo sa Pilipinas, sinasabi natin na meron tayong demographic dividend. Kasi ang ating population ngayon, we have a very young population which will actually become the fuel for our workforce. But if the workforce, if we're looking at the workforce na may ganitong level of reading, writing, and comprehension, instead of a demographic dividend, baka magkaroon tayo ng demographic liability. Because, go ahead, sir. But sir, I suppose it's also all the more alarming considering how active the Filipinos are, the Philippines is, in social media. Ang hilig natin mag-engage sa social media, it turns out that a lot of us pala do not even understand what we're reading and we like to write. Kaya very vulnerable tayo sa fake news at saka disinformation dahil wala kang basic comprehension. Vulnerable to fake news and likely to spread fake news. Kaya dikit-dikit siya. Anong tanong mo? Hindi naman tanong. Hindi. Nag-comment lang sa Ed. Hindi, ako tanong mo na lang. So, ang tinatanongin ng mga tao, what can be done? Yung grupo Yes, niya, sir. I'm sure, you're coming up Proposals. with suggestions. Marami na kayo naging suggestion eh. Ano bang pwede? Kasi ngayon, may isang grupo sabi, we need one army of literacy tutors. Akbayan nagsabi niyan. Sa inyo, on your part, ano ang pwede, yung viable? Ma'am Ami, maraming salamat sa question na yun. No? Actually, we agree that there should be that army of tutors. And actually, may bagong pasang batas on that. No? Mayroon tayong aral law. Na yung aral law actually will mobilize yung mga education students to become, let's say, para teachers or mga tutors.
And I think there should be a targeted response, Ma'am Ami, no? If I'm going to say it, because if we look at the PHLEM survey right now, maganda na ipinakita din kung alin yung mga top provinces, no? Yung mga provinces na mayroong mataas na literacy rates, and then yung mga provinces na may mga mabababang literacy rate. But what does that say, no? I think from the result of the PHLEMs, kailangan nating tingnan na the problem could also be localized, no? And so that we need to empower our local governments to solve the, let's say, literacy concerns or literacy problems in their locality. If again, if we are to mobilize, let's say, para teachers or tutors, I think it's the local government who is best and able to mobilize this as soon as possible. Because the local governments are our foot soldiers on the ground. Sila yung nandoon, sila yung nakikipag-usap sa ating mga teachers, sila yung nakikipag-usap sa mga parents. So I think the suggestion of organizing or coming up with, let's say, army of these tutors or para-teachers is a really good and a low-hanging fruit na pwede natin gamitin to arrest this, let's say, learning crisis, particularly on literacy. But for more systemic reforms, which kami naman sa PIBED, yun naman talaga yung pinupush namin, we need to look at more systemic reforms that go beyond the terms of our elected officials. So for example, kaya sinasabi namin, we need to look at how to best empower also local governments to make, let's say, education decisions, particularly on, let's say, education management. Because as what I've said earlier, ito pong mga problema sa education, most of them can actually be solved at the local level. And then, context-wise and context-specific, these problems can also be addressed. Nabanggit mo nga na ito ay mga level po. Nabanggit mo na ito nga ay mga low-hanging fruits. Ibig sabihin, pwede itong gawin immediately. Pwede itong gawin kahapon. Diba? Meron ba kayong mga pilot na pwedeng sabihin na, ito nagawa namin sa isang lugar o sa isang eskwelahan, no? Para maging basis ng isang feasibility study na quick burn. Hindi kasi pwedeng slow burn. Yung sinasabi niyong systemic, mas strategic yon, mas long term. Pero sa ngayon, para bigyan naman natin ng element of hope yung ating bansa na ini-improve natin yung education, yung suggestion nyo ba ay meron ng pilot? Thank you for the question, Sir Ronald. Actually, for the past 2 years, meron kaming pilot program. It's a small program that we did with Accenture Philippines. Ang tawag namin doon ay KD Learning Train or KLT. Ang ginawa namin dito ay it's a tutoring program for pre-K to 3, from kinder until grade 3. So, based on that program po, Sir Ronald, nagkaroon kami ng magandang resulta. We implemented it in Cebu and also in Himamaylan City and Negros Occidental. At nakita naming resulta nun is almost 200% improvement sa literacy and numeracy skills ng mga bata. We started at the kindergarten and also grade 1, 2, and 3 levels because we believe na ang literacy should be started early on. No? Formative years yan. Literacy, dapat early grades po yan. Formative years yan. Diyan nahuhubog ang utak. Sir, I do get what you mean na malaki yung malaki yung burden dito sa local government units eh. Pero wouldn't you also want to standardize everything? I mean kasi you have different local government units with different capabilities and different sets of resources eh. But in the end, wouldn't you, for example, a poor area, poor region may not have as much resources as Region 4A or Central Luzon. Pero Ed, hindi sila kasi gobyerno eh. I know. NGO lang sila. In terms of recommendations in terms of recommendations, I understand what you mean, sir, na malaki yung maiambag ng LGUs. Pero shouldn't we do something on the national scale with the national government, specifically with DepEd, I don't know, in terms of curriculum or training teachers? What would we recommend as far as that is concerned? May concern lang kasi sir, baka maging uneven yung growth or development if we leave it to the LGUs.
Tama naman po, Sir Ed, no? Particularly for, let's say, national and direction setting would be with DepEd. Particularly, let's say, with curriculum. I agree with that, no? Standardize yung curriculum. But in terms of delivery, that's where we can actually really put in the role of local governments. And also, just in terms of empowering local governments, we can do it po kasi na parang step by step siya. Unahin po natin yung mga local governments na mayroong capacity to do it on their own, no? For example, yung mga malalaking local governments natin na mayroon na talagang malalaking Resources. special education funds. May isa pa akong tanong, what about yung medium of instruction? Kasi sabi ko nga hanggang ngayon, hindi pa tayo magkasundo kung ano talaga yung dapat gamiting medium of instruction, pati yung sa mother tongue, pati yung mga educators, sinasabi nila, nahihirapan sila eh. Uneven yung resulta eh. Sa tingin nyo, how should we tweak that program? Saka ano ba talagang dapat natin gamiting lengguwahe sa mga school? Tama po kayo. Ang kami sa PIBEL talaga sinusuportahan po namin ng paggamit ng mother tongue. Particularly because again, ang paggamit po ng mother tongue, especially at the early years, doon mo mas na talagang tataas ang comprehension skills ng bata doon sa paggamit ng mother tongue. But unfortunately po, the implementation of mother tongue was actually suspended by virtue of the law. Sa PIBED, patuloy po kami na nananawagan na kailangan bisitahin po natin yan. Kailangan we need to revisit that policy because the problem might not be in the concept of using mother tongue as medium of instruction, but rather on the implementation, the actual implementation of mother tongue when we did it a few years ago. Yun po, Ma'am Amy. Nakausap niyo na ba formally si Secretary Angara tungkol diyan sa mga proposal niyo? Sir Ronald, yes, we have been constantly naman po coordinating with DepEd as a non-government organization po kami. So and we constantly engage the Department of Education and of course Secretary Sani Angara with all these recommendations that we have. Okay. May mga project kayo doon, di ba, after the pandemic? Dahil ang resulta nga nung, I think you conducted studies na after 2 years of lockdowns, maraming mga bata who were left behind eh. Ano yung latest ninyo doon? Yung progress ng ano? Nagkaroon yata kayo ng mga intervention programs, di ba? To improve the situation. Sorry, Ma'am Amy, you're medyo ano na yung latest ninyo? Kasi nung nag-lockdowns, yung study ninyo maraming estudyante who were left behind because of the pandemic lockdowns. At saka tumutulong kayo noon, alam ko meron kayong mga programs noon para nga mabawasan nga yung impact ng lockdowns sa mga estudyante. Anong progress ng mga programs no? Na yung mga ganon, yung interventions ninyo? Baka yun ni Hindi yata. Mr. Kamwa. Sir, did you hear, sir? Mr. Kamwa? So yung mga programs po. Yes. Sorry, Ma'am Amy, if I got the question correctly, you're asking about the updates on our program, no? Itong mga programs, Ma'am Amy, we are implementing it naman as a pilot, independent from, let's say, the implementation of DepEd as well. Particularly just in terms of yung learning recovery during the pandemic, isa katulad po nung sinabi ko kanina, yung KD Learning Train po na intervention namin for early graders. Yun po yung isa sa mga interventions namin. We have actually finished implementation of that in Cebu and also in Himamaylan City and Negros Occidental. And yung mga recommendations po and learnings, key findings coming from that implementation of the program, we actually shared with DepEd. And I think po from there, because that
program or that intervention is actually using digital resources as well. I think DepEd has already taken that forward in terms of certain partnership with digital learning providers. So ginagawa na rin po ng DepEd yan. But in terms po of let's say ano yung mga interventions at ano yung mga naging impact for learning recovery post-pandemic. For now, kami sa Philippine Business for Education, yung aming program on remediation, reading and numeracy is what we have po. Okay. Maraming salamat for joining us this afternoon, PBED Executive Director Hannibal Camua. Thank you, sir. Salamat, Ginoong Hannibal. Thank you. So much din po. Maraming salamat. Thank you. Thank you, sir. You're watching StoryCon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news to the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And of course, with us, Ami Pamintuan ng Philippine Star and Tito Ronald Llamas, our political star. It's a Friday. O bakit ba? Before we go to our next guest, breaking story lang. Senator Amy Marcos has filed a complaint. I'm reading this from her Facebook, from her Facebook post. Has filed a complaint before the Ombudsman against several government officials and members of the PNP involved in the arrest of former President Duterte. According to Senator Marcos, the concerned officials may bear criminal and admin liability over their roles in the arrest and should be investigated and held accountable if found guilty. That's coming from Senator Amy's Facebook Ang problema, page. hindi yan committee report, Ami. It's a chairman's report. Additional details lang we sourced from our friend, I won't say the name sino. Yung mga kinasuhan ni Senator Marcos are Secretary John Vic Remulla, DILG, Secretary Boying Remulla, DOJ, PNP Chief Romel Marbil, CIDG Director General Nicolas Torre, and Special Envoy Marcus Lacanilao on allegations of graft and corruption, arbitrary detention, and grave threat. Pwede lang gawin ni Amy yan ngayon, Ami, dahil wala na siya officially sa admin slate. Di ba? Pero si Member siya forever ng Marcos family. Ano bang palalabasan yan? Ilalaglag yan. Pero yung ambassador ba na lumaya na, di ba kinontempt siya? Di ba? Di ba 2 days lang siya eh? 2 days lang. 2 days lang. So parang token lang. Baka ikaw kasi ayaw mo kaming chismisan eh. Hindi ba? I think that's a reaction. Well, not reaction, but a move in connection with the rumors sa ngayon, Marites, na may lalabas na naman daw ng mga arrest warrants. Pero yung... Di ba? Medyo panakot siya na, wag nyo nang ulitin yung ginawa nyo kay Digong, di ba? Parang ganyan ang takbo niyan eh. Nakasalang kasi ngayon sa Supreme Court yung legality ng arrest. Yes. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung desisyon. Pero pwede kasing sabihin ng Supreme Court ay merong regularity yung ginawa, walang mali. Pero sa susunod ay baka kinakailangan na ng local court na humarap yung aarestuhin kung halimbawa si Bato. So, hindi naman ako privy sa Supreme Court. Pero yun yung mga possibility na win-win para sa Supreme Court. Okay. Bok, teka, let's bring in our next guest. Baka maputol linya natin. Si Comelec spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Sir, magandang hapon and welcome back to StoryCon. Magandang hapon, attorney. At least ito tunay. Hi, attorney. At least ito tunay na attorney. Tayo nagpapanggap lang. Attorney kayo, tunay kayong attorney. Kami nagpapanggap lang dito eh. Ano ba tingin mo ilalabas sa Supreme Court tungkol dito sa arrest? Teka, baka sumagot si attorney. Wala, hindi. Joke lang yan, sir. Joke lang. Sir, teka, let me start off with this. Yung 20 peso per kilo na bigas na unang balak ilunsad nung May 1, I understand has been deferred to May 13, which is after the elections. So sir, wala na talaga yun, at least until after the elections. Walang ilalabas na ganung bigas. Opo, tama po. Medyo linawin lang po natin. Una po sa lahat, napahintulutan na po ng COMELEC, ng Department of Agriculture, ating NFA, na makapagbenta po ng bigas na direkta, pati na rin po yung pagbibenta nila sa LGU. At nauna na po programa na nahihingi ng pahintulot sa amin, yung murang bigas. Hindi nga lang pa itong 33 or 20 pesos.
Ngunit sabi nga po namin, itong kasunod kasi na mangyayari, papunta sa 20 pesos. Ang magbebenta po ng direkta dyan kasi ay yung mga local government units. Sasagutin po kasi nila yung further subsidy ng maibaba. At doon papasok po kasi yung pangalawang dapat magkaroon ng exemption mula sa COMELEC. Okay. Pasok po ito sa social services, pasok po ito sa disbursement ng public funds. At dahil nga po pinigil na ng COMELEC ang lahat ng uri ng ayuda, yung may exemption man o wala, mula May 2 hanggang May 12 ay talaga pong maaring maihinto po ito. So kami po humihingi ng pangunawa sa ating mga kababayan na sa 10 araw na natitira po bagong halalan, kailangan po namin gawin ito. Masiguro lamang na yung original na intention nung gagawin ay yun po yung matutupad, hindi para maabuso ng mga kandidato. So sir, manalina sir, zero talaga. Walang ibibenta ang ganyang bigas between 2 and 12. Tama po. Hindi naman po zero, no? Yung pong nauna na napahintulutan na po namin, hindi naman po kasi social services program ito eh. Ito po yung parte ng food security program. Ito po hindi subsidized eh. Talagang murang bigas lang po ito. Tuloy-tuloy lang po yan. Yung po kasing pinag-uusapan natin ngayon ay may dalawang subsidiya. Opo, yes, ito po yung matitigil po. Opo. Yes, sir. No, At, sir, at ito yung mga yes, ito yung mga local government. Yun yung bawal. Tama po kayo dahil maglalabas po sila ng pera at parte ito ng social services po. So, attorney, yung sinasabi niyong murang bigas, tuloy-tuloy pa rin yun, yung 29 pesos per kilo, no? So, pwede Tama pa rin po, yun. Hindi naman po ito kasi ayuda, hindi po ito yung social services. Kundi parte po talaga ito ng social services program at ang nagbebenta po ito ay kadiwa po. Ayun dati. So parang linaw yung 20 pesos ang negative na. At least until Wala na ngayon. yung 20. Attorney, So simula din ngayon kasi 10 days before election. So lahat ng ayuda wala na, no? Hindi na pwede, attorney. Tama po, mariin po namin pinapaalala sa lahat ng ahensya na nakakuha ng exemption. Kahit po exempted yung inyong ayuda program, bawal na po yan ngayon. Kasama yan sa kondisyon namin. Ang natitira na lamang kung papahintulutan natin ay yung hindi ayuda. Halimbawa, emergency medical services. O kaya po yung kailangan ng ipalibing. Alangan naman po pagtagalin pa natin, kailangan nilibing. Yan po yung mga natitira. Ito po ay parang parte ng emergency services, hindi po ayuda. Natikman niyo na ba, attorney, yung bigas? Ako po yung nakakain po ng Hindi NFA na bigas po. Tama po. Dahil si Secretary Chul Aurel, tinikman niya. Kahit walang ulam. Kaso walang ulam. Attorney, pag nag-violate, pwedeng ma-disqualify yung yung halimbawa may candidate na involved, pwedeng ma-disqualify. Ay opo, yung ikadidisqualify nila, may 3 pamamaraan po yan. Una, di ba sabi po namin, pinahintulutan bago mag-May 2. Yung pong pakikialam o pagsali sa distribution, yan po ay isa sa kondisyon. So maaari nila yung kadisqualify yan. At kung gagamitin nga po ito, kung gagamitin para sa parang vote buying, abuse of state resources, panibagong kaso yan. At ikatlo nga po, itong panahon ng pinagbabawal na kapag itinuloy po ng kandidato yung ganyan o kaya pinuwersa nila, yan po ay panibagong kaso rin. Naaring kasong kriminal, may kaso pang disqualification. Attorney, on a different note, dati kasi bawal yung, di ba, yung survey before the elections, a few days. Ngayon pwede na mag-survey. Ang bawal ay yung exit polls. Yung exit polls ang bawal. Hindi naman po. Hindi rin bawal. Hindi po. Kasi po ayon po dun sa SWS and Pulse Asia versus Commission on Elections, parte ng malayang pamamahayag po yung ating survey. Yung exit polls naman po, nasa batas din natin. Pinapahintulutan din naman po yan. Pero merong kondisyon. Hindi dapat nag-exit poll sa presinto at sa loob ng paaralan. Doon po sa labas gawin at dapat voluntaryo. Hindi po yung nakikialam tayo doon sa mga ayaw pumayag. Opo. Kumusta yung mga kasong pinailan nyo doon sa yung mga accusations ng vote buying? Meron na bang may na-desisyon na ba kahit ilan, marami-rami yan, mga 200 na yun, Meron na bang any case na na-resolve na? Lampas 100 nga po. Opo, meron pong isa na pong nadesisyonan ng COMELEC, ng ating division, na talagang sinabi natin disqualify yung isang kandidato dahil sa vote buying. Kita nyo naman po, umaaksyon ng COMELEC at mapapansin nyo po dito sa ating mga isinasagawa. Hindi po kami naghihintay ng complainant. COMELEC po ang tumatayo na complainant dito. Tulungan lang po kami makuha yung ebidensya. And by the way, yung binabanggit ko po kanina na na-disqualify po ng COMELEC dahil sa vote buying, ito po yung kandidato para sa House of Representatives ng 2nd District ng Quezon, si Matt Erwin Florido. Anong status ng show cause order nyo kay Camille Villar tungkol sa vote buying? Ay nakatugon na po siya. Ito po yung ine-evaluate ngayon ng Committee on Contrabigay.
Yung nangyari Kapag- kay Governor Garcia, ano bang tingin nyo dyan? Dahil parang very delicate na sinuspend siya during before election, immediately before election. Sa bagay, hindi naman, wala naman kayo kinalaman dyan, ombudsman yan. Pero di ba may rules din tayo dyan na pwede ba talagang isuspend sa height ng campaign over during election? Hindi ba yan pinaghihintay muna? Tama po kayo. Ang general rule po, bawal po talaga mag-suspend ngayon ang ating mga elected officials. Ngunit kasama po, actually pwede naman po, basta ihingi ng pahintulot mula sa COMELEC. Ang trabaho naman po ng COMELEC na yung suspension dapat ay either preventive suspension yan o penalty at hindi ginagamit pangharas dahil panahon na ng eleksyon. At may mga exceptions po dyan. Exceptions po dyan na hindi na kailangan ng pahintulot ng COMELEC na pwede na pong ipatupad ay yung mga kaso Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So pagka-corruption, yung issue graft and corruption po, hindi po yan kinakailangan ng pahintulot ng COMELEC at hindi po pwedeng titigilan natin yan. At yung din pong mga suspension na penalty na na-implement na po bago pa man nag-start yung ating election period, meaning before January 12, tutuloy-tuloy lang po yan, hindi yan titigilan. Isa pa pong halimbawa na hindi kinakailangan ng permission ng COMELEC ay yung administrative yung nature para sa isang local elective official na ang nagsagawa ng imposition ng penalty ay yung pong sanggunian nila. Alam niyo po, bawal yan within the 90 days. So starting po ng February 11, bawal po yan kasi nakikita po ng mga mambabatas natin na ginagamit ito panghaharas sa ating mga local elective officials. Pero attorney, linawin natin, itong nangyari kay Governor Garcia, ito ba ay legal? Ito ba ay dumaan sa inyo? O ito ay katulad ng pinapaliwanag nyo na graft and corruption case? Una po sa lahat, Sec. Ronald, hindi po kami makapagsasabi ng legal dahil wala po sa jurisdiction ng COMELEC. Ikalawa, kung dumaan po sa amin ito, hindi po dahil po ito yung ombudsman. Pero ang pag-usapan po natin, ano ba ang sinasabi ng batas? At ang sinasabi po ng batas, kapag ang dahilan ng suspension ay dahil sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi kinakailangan humingi ng pahintulot sa COMELEC para ito ay ma-implement. Sir, may bawa ng konti. Yung kaso ng yung reklamo ni Nancy Binay na nahanapan ng election paraphernalia ng kanyang karibal at also brother-in-law na si Luis Campos sa isang barangay hall. What's the rule there? Kasi it is a public building, it is a public structure, and merong campaign paraphernalia ng isang kampo sa loob. Opo, maari po kasi yan na maimbisigahan dahil dun sa punto ng abuse of state resources. Alam niyo po yung abuse of state resources po, yan po yung paggamit ng public property o anumang pag-aari ng pamahalaan ng intensyon ay isulong yung kandidatura at sa pangangampanya. Bawal po yan. Dapat po kung may gagamitin sila, personal po nila mga gamit. So tinitignan po natin ano po ang kahinatnan nito at alam ko po magiging parte ito ng mga isinasagawang fact-finding investigation. Attorney, meron ba kayong... Yung isang kandidatong na-disqualify, yung sinasabi mo, si Mr. Florida ba yun? Anong process doon? Can he appeal? Tapos, while on appeal, pwede pa ba siyang tuloy-tuloy na tumakbo? Tapos, ano mangyayari pag nanalo siya? Opo, Ma'am Abby, ganito po ito po yung desisyon lamang ng division. So meron po siyang 5 araw para umapila by way of motion for reconsideration sa Commission and Bank. At dahil nga po pending ito, malinaw, hindi pa siya final and executory. At dahil doon, pwede pa po magtuloy yung kanyang kandidatura. Pwede pa rin po yan. Pero alam niyo po, sa lahat ng kaso ng disqualification cases, may isang kapangyarihan pong COMELEC. Halimbawa po sa halalan, nangyari na yan. Pwede po kasi kaming mag-suspend ng proclamation kung mabigat ang ebidensya. So ito po ay maaring maganap sa kasong ito. Kaya kung nag-issue po ng suspension ng proclamation, kahit siya pa ang manalo, makakuha ng pinakamaraming boto, ay maaring hindi po siya maproklama. Anong status nitong konsehal sa Pasig na tumatakbo, si Sian? Di ba iniimbestigahan nyo rin yan? Nakasampa na po. Dalawa po actually ang nasampahan na ng formal na petition for disqualification. Yan nga pong kandidato na si Attorney Sia dyan po sa Pasig, sa Long District ng Pasig, at si Governor Onabia po, doon po sa Region 10. COMELEC na po ang nagsampa ng kaso ng disqualification. So ganun din po, ang katulad na sinabi ko, pag may disqualification case ka, nasa kapangyarihan ng COMELEC na mag-issue ng suspension of proclamation. Para nang sa gayon, ikaw makakuha ng pinakamaraming boto, hindi kayo po-proclaim, tuloy po ang paggulong ng kaso. So motu proprio ito ang ginawa nyo rito? Walang nagsampa ng kaso? Tama po. Ang nagsampa po ng kaso para sa COMELEC ay ang Task Force 8.
Tony, pahabol na lang, medyo lalayo ko ng konti. Itong case ni dating Pangulong Duterte, of course, nasa ICC siya ngayon, nakakulong. And I understand that he still, of course, has the right to pursue his candidacy. But what if he wins and then he is convicted by the ICC? If. How does that affect his standing as a winning candidate? Alam niyo po, pumapasok naman po ang bagay nito sa mga panghalalan. Hindi naman po lahat ng conviction ay merong disqualification. Opo. Kaya nga po ang tawag po dyan ay yung accessory penalty of disqualification. Kailangan po merong makita ang COMELEC na merong penalty na gano'n. At sa pagkakataon po ito, hindi po natin alam kung ano pa yung magaganap, kung meron bang ganong parte dyan sa ICC o wala. Ang alam po natin dito sa Pilipinas, pa merong mga batas na pag ikaw ay nakalabag, kasama sa Yes, mga sir. penalty yung accessory penalty of disqualification. Yes, sir. Pero sir, I can imagine the ICC would not care whether or not he is running for public office here. I mean, Wala silang pakialam. I cannot imagine that the ICC, if at all, if ever he's convicted, that the ICC would also order that he be permanently disqualified. That's not within their jurisdiction, I think. So what would happen then? Tama po kayo. Pero tatandaan din po natin, meron pong mga nakakulong na nakatakbo pa rin po at nagpatuloy. Yes, Yan po, alam niyo po kasi ang COMELEC naman po, ang aming kapangyarihan ay hanggang proclamation lang. Kung ikaw ay makapag-oath of office, kung ikaw ay makapag-assume ng office, wala na po sa COMELEC yan. Nasa ibang bahagi na po ng ating pamahalaan. Yes, sir. So in other words, sir, at least as of now, if that happens, kung manalo siya at makonvict siya, walang magagawa ang COMELEC about it. Pero sir, at the same time, can he take an oath of office abroad, in jail? If at all? Siguro po, ang pinakamaganda makasagot po niyan ay yung ibang ahensya ng pamahalaan, hindi po COMELEC. Hindi po COMELEC ang nag-administer ng oath of office. Hanggang proclamation lamang po kami. Yes, sir. But what I mean is, are there any rules as far as how or where or when or with whom you can take your oath? Alam niyo po, yung oath of office sa ating pong administrative code, yung pag-as oath po na yan, kahit sino pong duly authorized na mag-administer ng oath. So kaya nga po meron kayong mga nakikita na nag-oath po sa harapan ng judge, Opo. sa harapan ng mga notary public. Yun po ang sinasaad ng ating administrative code. Kahit notary public? Pero pwede ba siya mag-serve kung ganyang nasa ibang bansa? Allowed ba yun sa atin? Kung manalo siya, Ganito po, can he serve as mayor? Ganito po. Doon lang po siguro, ang sasagutin ko lang po doon po sa punto ng pag-oath. Kung tatanungin po natin kung may kapangyarihan po ang ating mga ambahador na mag-administer ng oath, meron po. Kasama po yan sa kapangyarihan nila. Pero sir, segunda ko lang yung tanong ni Ami. Kung sakali nga po makonvict at siya naman nanalo, would it be a consideration to the COMELEC if he is able to physically serve his office? Naku, ipagpaumanhin niyo po, yan po kasi gaya ng nabanggit ko kanina, yung oath of office, yung panunumpa, yung assumption to office, yung pagsisimula, labas po yan sa poder ng COMELEC. Ang kapangyarihan po ng COMELEC ay nagtatapos kapag ka nagkaroon na ng proklamasyon. Kaya nga po kung titignan ninyo, nag-issue po kami ng suspension of proclamation. Nang sa ganon, yung may mga pending na kaso, magtuloy-tuloy na nasa jurisdiction ng COMELEC ang pagdinig dito. Okay, sir. We understand. Okay. Yes, sir. Maraming salamat for joining us in Storycon, sir. COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Maraming salamat, spokesperson. Thank you po. Thank you, Attorney. And thank you for joining Storycon today. Ami Pamintuan, ang bossing ng Philippine Star, at Tito Rol Llamas, ang bossing ng mga pandit. Parang walang... It's a weekend. Parang wala naman ako. Wala namang... Sige, Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend, Nami. Parang wala namang Happy pandits weekend. na Okay. nagpapaboss sa akin. Okay, just again Monday at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.